Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Dulan 5 pesos nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo posibleng ipatuman sunod semana. Pagpangawat sa 17 anyos nga batanon sa usa ka panimay sa Lapu-Lapu City nahuli kam. Labing unang duha ka kaso sa suspected mpox natala sa Eastern Visayas. Og city-wide clean-up sa Cebu City ipahigayon og mga adlaw. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Atensyon sa atong mga motorista, big time oil price hike ipatuman sunod semana. Pipila ka mga driver sa PUV ug mga pribadong sakyanan, lakip na mga pasahero na balaka na sa epekto niini. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Posibleng muuminto og 4 pesos og 30 centavos ngadto sa 4 pesos og 80 centavos ang presyo sa matag litro sa diesel sugod sa Martes, June 24. 2 pesos og 50 centavos ngadto sa 3 pesos matag litro sa gasolina og 4 pesos og 25 centavos ngadto sa 4 pesos og 40 centavos matag litro sa kerosene. Kinang gipahibaw sa Oil Industry Management Bureau sa DOE. Ang taas nga aumento sa mga produktong petrolyo ang gikabalakan sa mga driver, ilabi na sa mga public utility vehicle nga gaabang lang sa unit. Mato ni Alex Cardenio, 7 ka tuig na nga PUJ driver nga sa pagkakaroon anaalang gyud sa 600 pesos ang iyang madala sa pamilya matag adlaw. Lisod kina sa mua ma'am kay aside nga nag-abang mi ani nag-arkila mi ning jeep. Unsa may madala sa mong pamilya kung mas mudako among tubil ba among konsumo sa kaadlaw namong biyahe. Sa pag-usbaw sa presyo sa krudo, nanawagan siya nga unta maumintuhan ang plitihan og bisan piso lang. Mas mayon ta ma'am kung musaka maski kanang gingon nila nga piso nga uminto sa pasahe, dako na kay nang tabang namo. Plano sa 30 anyos nga nag-sideline pagkahabal-habal driver nga patasan pa ang oras sa iyang sideline aron gamiton sa patubil sa iyang motor nga gigamit sa trabaho. Lisod-lisod siya gyud ko musaka. Oh. 3 pesos pa gyud. 3 pa gyud dako kayo di us-us drag 25 di mo sakag kon 3 amo kuan lang gyapon ko kay may na lang pang kaon. Stay po lang yun. Okay, cash man, mahal na sang gasolina. Apil sa nabalaka nga mutaas ang plitihan sa pagsaka na sa presyo sa petrolyo ang manindahay og mangga sa lahog. Kada buntag siyang musakay og jeep, gikan sa carbon diin siya mopliti og 15 ngadto na sa 30 pesos. Nanawagan siya sa gobyerno nga mapangitaan og paagi nga dili mapektuhan ang mga PUV driver. Basta mo mahal ang gasolina, musaka jud ang plitihan. Kay mao man gud nagibasihan pud nila. Maluoy tas mga driver, luoy pud ang mosakay. Mapangitaag paagi nga mo dili masakahan og maayo ba. Nga madala ra pud sa mga pasahero kay dili sad baya pud nalim saka na gani 15 mahal naman gani. Niadtong Miyerkules nipahibaw sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa posibleng paghatag og fuel subsidies sa mga driver sa PUV, ride-hailing services o delivery platform sa tibuok nasod. Kini kung padayon ang pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa padayang gubat, tali sa Israel o Iran. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gigamitan og heavy equipment ang mga basura daplin sa dagat sa Barangay Pasil ning Dakbayan sa Subo. Sayranta ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Bisan og ugma pa ipahigayon ang citywide clean-up sa Cebu City apan karon pa lang gisugda na sa DPS ang paghawan sa mga sagbot nga nakaali sa agianan sa tubig. Kini ang bawod sa mga basura nga mitabo na sa dagat sa sitio Mahayahay, Barangay Pasil. Gikan kini sa mga sapa nga nagsubay sa pipila ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo paingon sa dagat. Lakip dinhi ang Barangay Suba, Ermita, Sawang Calero ug Pasil. Mga plastic bottles, empty sachet, sako ug mga nuog o panapton nga sagad ng lutaw nga mga basura. Og tungod kay haduol man kinis kabalayan, dunay higayon nga moabot kinis sa mga balay kun mo dako ang bawd. Tungod sa kadaghan sa basura, di madag manumano kinahanglan pag heavy equipment ang mukuy-kuy sa basura sama sa bako og ibalhin ngadto sa dump truck. Giklaro sa mga mulupyo, dili sila
ang naglabay sa mga basura kung dili gianod kinigikan sa ubang mga barangay. O kami kaadto sa ring baha, labi lang magbaha. Kanto sir, kay baho kayo. Mamurag mapulan bitaw tag linimpyo pero wala man tay choice. Kay gusto ta mo limpyo man sad bahala na lang mapulan ta. Trabahoon lang nato kay mura masag nindot tan-awon nga malimpyo. Imbudo sa basura ang pagkulagway sa hepe sa Department of Public Services sa lugar. 50 ngadto sa 90 tonelada ka mga basura ang ilang makuligta sa gayon nga adunay citywide clean-up. Eyesore kay sir ba? Unya kami, naglisod jud may pangita og mga panahon nga panahon nga makapenetrate mi kitungod inigtira na mo manglimpyo mi mangulikta mi muhaytay di sad niya dili man sad nato pwede irisgo ang kinabuhi sa atong mga staff niya ang ato ang mga ekipo basid og madaot. So, nagtambayayong ang DPS ug ang City Environmental Sanitation and Enforcement Team kung siset nga mahawanan sa mga basura ang dakbayan sa Sugbo. Dakpon og pahamtangan og multa ang maaktuhan nga nang labay og basura. Ngaon ko lang hangyo sir nga kanang mga manglabay o kanang mga nang wartas basura, dili ta magpataka kung manglabay man ganita ilabay na to sa saktong oras o kanang naagi collection. Usa sa tutukan unya sa incoming mayor sa Cebu City ang pagpatuman sa anti-plastic policy. Og tumong nining direktiba nga maminusan ang paggamit sa plastic bottles nga usa sinungdan nga musangpot sa grabing baha sa dakbayan. So the moment nga musuod mo, of course, minom mo yun, tanaw mo imong gagalingon nga tumbler. Now, if you want to find water, diha na lang sa dispenser. That is ako observation ha. Kasi again, 5 ko ka meeting, unom ka buok akong plastic nga gilabay. O batul water tong gagmay ba? Samtang ipahigayon ang halapad nga pagpanglimpyo sa dakbayan Sugbo ugmang adlaw. strengthen ang ato ang information education campaign sa mga deepest of the sitios. Nga naman, kay sila mismo makibalo kay ang katong mga nasa pinakatumoy nga sitio, maka-feel sila ba nga naam day gobyerno di ay. Sa panawagan sa atong opisyal sa gamhanan nga bisan og dunay citywide clean up apan gikinahanglan nga adlaw-adlawon ang paglimpyo sa atong mga basura. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Pagsulod sa usa ka wa mailhing lalaki sa usa ka panimay sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, nakuhaan sa CCTV. Cellphone sa tag-iya sa panimay, gituhuang nadagit sa maong kawatan. Siluan Mirundina sa report. Sa kuha sa CCTV nga gipost sa usa ka netizen, makita kining usa ka wa mailhing lalaki nga nisway pagsulod sa usa sa mga panimay sa Saak Buaya apan kay nakalak kini, giswayan niya ang tapad ni ining balay. Nagpanglingi pa siya sa CCTV, dayon abli sa pultahan sa naasoing balay. Wala na makita pa kung unsa ang iyang mga gipanguha sulod sa balay. Apan matod sa netizen nga nagpost, nangihi lang siya niadtong higayuna dihang nisulod ang kawatan sa iyang kwarto ug nakuha ang iyang cellphone. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa nitubag sa mga mensahe nga among gipada ang biktima aron makuha ang iyang habig. Apan base sa iyang post, nanawagan siyang mapakatap ang maong CCTV footage aron mailhan ang maong lalaki. Matod sa Lapu-Lapu City Police, nailhan na nila ang identity sa maong kawatan. 17 anyos kini nga taga Barangay Poblasyon, apan nilaya sa ilang panimay ug didto na magistambayan sa Cebu City. Usa kini ka CICL, Child in Conflict with the Law, nunod sa kadaghang mga records ni ini sa pagpangawat. Gidugang sa kapulisan nga ang naasoing minor de edad nga suspect mausab ang responsable sa pagpangawat sa usa ka pribadong edipisyo sa Barangay Pusok. Di inadagit ni ini ang tulo ka mga cellphone nga nanagkantidad og tag 75,000 pesos, 55,000 pesos ug 5,000 pesos. Pulos na na-blotter ang duha ka mga insidente ug nagpaabot na lang ang Lapu-Lapu City Police nga musangat og kaso ang mga biktima sa duha ka naglahing insidente. Ang ato na lang gid ani is i-file gid ato formally ang kaso para bisag si ICL lang ni siya as long as ang DSWD mo kuan nga with discernment or kuan gyud ning bataan notado na ni siya para inigabot sa saktong edad pwede na siya mapailan matanggong na gid siya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Duha ka disgrasya sa Cebu South Coastal Road na huli camp sa Talisay City Command Center. Sagad sa hinungdan ang wa pagsunod sa traffic rules. Ano ang report ni Femery Dumabo? Usa niini ang nahitubong disgrasya tali sa usa ka SUV ug naka-motorsiklo. Parehong naka-go signal ang gaatbang nga daan sa corner sa Cebu South Coastal Road. Kining motor nga gikan sa poblasyon ang straight nga nipadagan sa dihang gikabangga niini ang ni left turn nga SUV. May na lang nga minor damage lang ang naangkon ug wala ray naangol. Susama usab ang sitwasyon nga nahitabo dinhi sa corner Calmar Street. Diin sa pag-go signal, kining taxi ang diretsurang ni left turn. Hinungdan nga gikabangga niini ang kaatbang nga straight going nga motorsiklo. Gipasabot ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga parehong sad-an ang SUV ug taxi. Kay base sa traffic law, kung anaa ka sa intersection o tinguha nimo ang pag-left turn, gikinahanglan nga moabot una ang sakyanan sa junction box ug siguroon nga wa nay nang labang aron di makadisgrasya. Ang proper ana is adto jud ka mohunong dapit na sa tunga-tunga sa junction box, magpaabot ka kano sa mo clear hanggan una ka ma-execute sa imong left turn. So ang nitabuan ning kasuha karon is wa pa gani siya kaabot diha sa tunga, diha pa gani sila sa dayong suit sa junction box, ni-execute sila og left turn, hinungdan nga nangaigo katong maong mga motor. Ang SUV ug taxi driver ang naisyuhan og citation ticket ug nagkasinabot ra hinuon ang mataghabig ug wala nay kaso nga ipasaka. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Aduna nay duha ka mga kaso sa Mpox sa Eastern Visayas. Ang unang kaso sa monkeypox natala sa munisipalidad sa Sogod, Southern Leyte. Sa investigasyon sa otoridad, ang 28 anyos nga Mpox patient walay travel history. Nunot niini daling giumol ang usa ka task force aron malikayan ang pagkatap sa maong sakit. Sayo karong si Manaha mipagawas og executive order si Sogod Mayor Shepherd Dinutan nga naglatid sa guidelines alang sa prevention, detection, isolation ug pag-manage sa Mpox case sa ilang lungsod. Samtang ang ikaduhang kumpirmadong Mpox case sa Eastern Visayas natala sa Ormoc City. Nunot niini gi-identify ug gi-monitor ang dunay close contact sa maong pasyente. Tulo ka probable Mpox cases ang padayong gi-monitor sa dakbayan. Nanawagan usab ang LGU sa ilang mga residente nga magmatngon ug siguroon nga kanunay manghugas sa kamot ug likayan ang person-to-person contact. Miangkon og nangayo og pasaylo ang kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga nalambigit sa away sa karsada sa Barangay Basak niadtong Miyerkules sa buntag. Kini ang gitutukan ni Luan May Rondina exclusive. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang motorpol sa Lapu-Lapu City Hall. Dinhi na destino ang 55 anyos nga kawani sa City Hall nga nalambigit sa away karsada sa may Maximo Patalinghog Jr. Avenue, Barangay Basak, Miyerkules sa buntag. Wala na namo siya maabti kay nag-asikaso sa iyang affidavit. Sa phone interview, iyang giangkon nga nasayod siyang nakadumbol siya og motorsiklo. Apan kay nagdali siya aron di malate ang iyang asawa nga nagtrabaho sa export processing zone, hinungdan nga milaho siya pagdagan. Ako lang sa siyang giingnan nga kanang pwede ato lang unahan sa Tamiya magsabot. Tapos kay para kanang mahapod na ko. Asawa ba kay balite? Balite na mo siya niya imong hapod niya. Wala siguro to siya kadungog kayo. Matupagabantin niya, mamisirit ko. Yang motor pagsirit, nagtuos siguro siya nga. So, kuan ko hitandan ko niya. Motor nga, iya kung gigukod niya. Pag-abot sa barangay mo, itong giharang niya ko niya. Suko kay siya ba niya. Siya tipinsan po ako, ma'am. Iyang giangkon nga sayop ang iyang nahimo. Sayop lang ito na ako, ma'am. Sa motor nga, ngayon na lang yung apology ato niya. Sayop ito na ako tanan. Sa sunod simana, gikatakda silang mag-atubang sa reklamanting motorista. Aling kamutan ako, ma'am. Masitol. Makisitol siya na ako. Dili, ito na mo. Sa mga kutlo ning balita, wala pa gihapon mitubag ang nireklamong motorista sa among mga mensahe nga gipada kaniya. Apan matod ni Attorney Danilo Almendras, City Administrator, nga kagahapon sa hapon, nakaduso na og formal complaint ang reklamante. Napadad-an na usab nila og pahibaw ang gireklamong trabahante aron siya makatubag sa reklamo. Soon after, i-convene na to ang CODI, Committee on Discipline and Investigation niya. Ipatawag ang parties.
Apan kay dili man regular employee ang nalambigit nga kawani, dili na kini moagi pa sa taas nga proseso sa pagsangat og formal charge, apan hatagan gihapon nila kini og kahigayunan nga magkaatubang ang duha ka habig. We don't have to place him under preventive suspension, pre-judicial, mabuhat og evaluation or doon ay confrontation. Yeah, after that, kung dili ma-settle, mabuhat og recommendation ang CODI, i-aprobahan sa mayor, no? Kung whatever nga kanang sanctions or doon na ba sanctions na gid kay one man kanang di man siya regular employee nga muhat bagi pag formal charge. Gikonfirmar usab sa kapulisan nga nakapablatter na ang reklamanting motorista ug nagpaabot na lang kini sa plano nga mopasaka og kaso. Maguwat na lang ta sa kaning complainant og no direct filing ba sila sa korte tro sa iyang abogado or magpa-assist sila sa traffic investigator nato. Unsa yung papalan nga kaso sir? First is katong reckless imprudence resulting to damage to property. Then after ato is katong physical injuries kay wahi naman tong katong panagsukmagay sila sa unahan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Hingpit nga pagdili ug pagpasud og mga cellphone ug electronic gadgets sa prisuhan sa Mandaue, ipatuman na. Ang mga masakpan, pamultahon. Ani ang report ni Nico Sereno. Bisan sa higpit nga seguridad nga gipatuman sa Mandaue City Jail Male Dormitory, doon na pagyud kunoy musuway pasud og mga gidiling butang. Gawa sa mga masakpan atol sa inspection, usa sa pamaagi sa pagpalusot ang bombing o ilabay gikan sa gawas padulong sa sulod. Minsan talaga may mga nagnanais talaga na mag-sneak here, mag-throw, mag-tapon ng mga kontrabando pasok sa ating pitan. Kaya nga lang, kaya pinaigitan ko natin ang ating seguridad at marami naman po tayo na-intercept na bago pa pumasok sa ating pitan ay nahuli na po namin. Ug aron mas mapugngan kini nga hitabo, mipapasarog ordinansa ang syudad pinaagi sa konseho. Aprobado na kini sa first reading ang pagdili gyud sa pagdala og mga cellphones ug electronic gadgets sa sulod sa prisuhan. Ang mga magdala nga walay pagtugot ipapriso og tulong ngadto sa 6 ka buwan ug pamultahon og moabot 5,000 pesos. Ato nang ipangusgan ron nga ma-penalize na gid. Siging naay mga problema sa sud, no? Mga palusot, mga inan. So muna nga atong gisponsoran. Mabibigyan po ng ngipin at pangil yung ating ordinansa upang sa gayon yung mga ibang nagnanais o yung gustong mag-sneak in ng mga kontraband sa ating mga apitan ay hindi na sila mababawasan o kaya totally ma-eradicate yung mga plano. Matindi po yung implementation namin ng mga pagpasok ng mga contraband sa jail. So malaking tulong yon since hindi na lang siya mababan yung mga individual but rather mape-penalize sila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Duha ka mga batanon ang nasikop sa managlahing insidente nga may kalambigitan sa pagdaog kutsilyo ug sundang sa dakbayan sa Talisay. Unang nasikop ang usa ka 18 anyos nga lalaki kinsa migamit og sundang pagbukod sa mga tanod ug konsihal nga mibuyag kaniya. Nasuta nga adunay diferensya sa pangisip ang maong lalaki. Samtang nasikop usab dayon kining 17 anyos nga lalaki nga misulong sa panimay sa usa ka 33 anyos nga biktima sa barangay Lawaan 2 niadtong Martes sa hapon, June 17. Sa pakisusi sa kapulisan, adunay gipost nga statement ang 17 anyos nga suspect sa iyang social media account nga maoy nagtukmod sa kasuko sa biktima. Tungod kay nagtuo ang biktima nga iyang anak ang nagpost niini, iyang gichatan ang suspect ug gibuyag sanglit parehong pangan ang gigamit sa social media sa suspect ug sa anak sa biktima. Apan nasuta nga dili di ay kadto ang account sa iyang anak. Upat ka mga balay sa Purok Balanghoy, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City ang apektado sa sunog nga miulbo pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Sa video nga kuha sa netizen nga si Nicole Valerie Orokay, makita ang kadako sa kayo nga milamoy sa mga balay sa maong dapit. Tulo ang hingpit nga naugdaw, samtang usa ang partially damaged. Matod ni FO3 Jeffrey Herodias,
Fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, posibleng ang nabiyaang dinagkutan nga tray sa itlog nga gigamit pag-abog sa mga lamok sa kwarto ang hinungdan sa maong sunog. Kini base usab sa saysay sa anak sa tag-iya sa Panimay, di nagsugod ang kayo. Atol sa mong hitabo, nahiagom og gamayng paso sa kamot ang tag-iya sa Panimay, diin nagsugod ang sunog. 120,000 pesos ang gibiling danyos sa maong sunog. Ang akong hypothesis nga ni is ang katong tree is nisiga man to na paaso, then possible nga ni kayo ni saka sa moskitero or sa kortina, then dayong kaon sa mga combustible materials ito like sa higdaanan nga foam. Discipline zone sa mga sakyanan ipatuman sa dakbayan sa Sugbo sa adlong Lunes, June 23 ug unang himuon sa Banilad, Talamban area. Apil sa ipatuman ang truck ban panahon sa rush hour. Apil na usab ang mga garbage truck sa Tri-Cities nga moagi sa Bantal area. Ano ang report ni Alan Domingo? Gipahibaw sa Cebu City Transportation Office sa tubangan sa mga barangay kapitan sa dakbayan atol sa transition meeting kagahapong adlaw. Gipasabot ni Raquel Arce nga giuna ang Bantal area isip discipline zone tungod kay usa kini sa labing busy nga gianan diin huot ang dagan sa trapiko sa buntag ug sa hapon. Gitugan ni Arce nga aduna sila gipatuman nga Talamban Circle one-way scheme aron pagpalambo sa traffic flow sa barangay Talamban. Diin ang maapektadong daan mao ang Governor M. Cuenco Avenue, Highway 11 ug Talamban Road. Gidugang niya nga aduna sila mga traffic flow nga gipatuman alang sa northbound vehicles, southbound vehicles, Highway 11 ug sa Talamban Road. I hope dili ko ma-misinterpret nga sa dihara. How about sa other areas, no? Sa other areas still atoa gihapon na ang gipapatuman, pero ang atoa lang dinhi sa Bantal is aduna tay mga modification or aduna tay mga traffic scheme nga bag-o nga traffic scheme nga ipatuman. Apil sa istriktuhon sa pagpatuman ang dili pagpataka og hunong sa masakyanan ug ang motor nga musubay lang yod sa motorcycle lane. This discipline zone will span across Governor Cuenco Avenue, kaning gitawag na to og Bantal area. Kani siya, it comes with the concept of 4 major projects. Number 1 na to diha is the establishment of the PUV laybys. Ang atong PUV laybys, ato na ng tangtangon, ato ang mga jeepney stop on the street, ang ato ang mga stop diha sa kadalanan, ato ang ibutang sa ato ang setback or easement sa ato ang mga respective nga mga establishment. Apil sa ilahang ipatuman ang truck ban sa mga dagkong karsada panahon sa rush hours sa adlawng Lunes hangtod na Sabado alas 6:30 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi. Apil sa truck ban ang mga garbage truck ug private haulers gikan sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City nga moagi sa Bantal area kay maglabay sa ilang basura. Monday, June 23, ato nagyong hugtanong ipatuman ang truck ban unya apil gyud ang tanan nga moagi sa Padong Binalyo. So that's mautong ni-emphasize ko, Lapu-Lapu at Mandawi ganaara ba sila mga trucks, garbage trucks nga moagi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka mga bagong kapuso series ang angay natong atangan karong Lunes. Usa niini ang GMA Prime series nga Sanggang Dikit for Real nga gibidahan nila ni Kapuso Prime King Dennis Trillo ug Kapuso Ultimate Star Jeneline Mercado. Sugod nga malantaw kini karong Lunes, June 23, alas 8:50 sa gabi pagkahuman sa Encantadia Chronicles Sangre. Samtang sugod usab karong Lunes, makita ang My Father's Wife si GMA Afternoon Prime pagkahuman sa It's Showtime. Pagabidahan kini nila ni Kylie Padilla, Hazel Kinuchi, Jack Roberto ug Gabby Concepcion ang My Father's Wife. Mga kapuso, aduna nay mga maswerteng mananaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 sa Week 1 hangtod Week 4. Ani ang mga listahan sa mga nakaangkon sa cash prize nga 75,000 pesos. Usa sa mga mananaog si Leo Aguilar nga taga Samar nga midaog sa Week 3 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3.
Padayon lang sa pagpadala og entries kay hangtod si July 11 karong tuiga ang deadline. Unsa pa ang iyong gipaabot? Apil na kay tingalig kamo ang palarang makadaog sa grand prize nga 1 million pesos. Mga kapuso, i-follow ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa mga midaog ug mag-amping kita sa mga fake information. Patay og gituhuang gilugos ang usa ka 6 anyos nga bata sa Burawen, Leyte niadtong Martes sa gabii, June 17. Napalga ng biktima sa usa ka abandonadong panimay sa barangay Kansiboy. Matud sa kapulisan, ang biktima nanihapon pa kauban sa iyang lola, igagaw ug iyaan. Milakaw ang lola kay muduty isip barangay tanod ug pagbalik ni ini sa ilang balay, wala na didto ang biktima. Hinungdan nga ila kining gipangita. Miapil pa sa pagpangita ang 50 anyos nga suspek ug siya ang mireport sa pamilya kung asa nakitaan ang biktima. Gidali pagdala sa ospital ang bata apan gideklarar nga patay na. Usa ka amang ang mitistigo ug mitugan pinaagi sa sign language nga nakakita siya mismo sa suspek nga maoy mikuha sa biktima ug gida sa abandonadong balay. Daling gisikop ang suspek nga magatubang og kasong rape with homicide. Limitado ang impormasyon nga gihatag sa kapulisan tungod sa kasensitibo sa maong kaso. Nabanggit po ba ng suspect kung bakit niya nagawa yun? Hindi siya cooperative ni nag-a-ask kami. Ano to, walang diferensya sa isip? So far, based on our personal observation, parang wala namang Nagawa yun. Sa mga nangita og trabaho, ilabi na sa mga bagong migradwar sa pagtungha, ani ay mga gitanyag nga mga trabaho alang kaninyo. Magpahigayon og local ug overseas job fair karong Domingo, June 22 sa Panfil B. Frasco Memorial Sports Complex sa Barangay Poblasyon, Liloan, Cebu. Sugdan ang job fair alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 4 sa hapon. Alang sa mga local applicants, mamahimong magdala og updated resume ug SSS number. Samtang sa mga overseas applicants, pagdala og updated resume, certificate of employment ug passport. Patay ang upat ka mga rebelde sa probinsya sa Eastern Samar ug sa Leyte atol sa engkwentro tali sa ilang grupo ug sa kasundaluhan sa Eastern Visayas ning Simanaha. Unang nahitabo sa Bukirang Barangay sa Pinanag-an, Borongan City sa Eastern Samar niadtong June 15. Diin nagpinusilay ang mga sakop sa 8th Infantry ug 63rd Infantry Division batok sa mga rebelding sakop sa Eastern Visayas Regional Party Committee. Usa ka alias Jomar ang napatay. Samtang netong Miyerkules, laing tulo ka mga rebelde, duha niini mga giilang top-ranking official sa mga rebelde ang namatay sa engkwentro sa Barangay Kugon, lungsod sa Carigara, probinsya sa Leyte. Gipanguluhan sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon ang maong operasyon. Nasakmit sa duha ka mga operasyon ang mga gamit sa gubat ug mga subversive documents. Matud sa militar, parayon nila giawhag ang mga rebelde nga mo-surrender ug mubalik sa komunidad. Bahad nila sa mga nagmagahi nga dili sila mulurang sa pagbukod sa maong grupo. Tinitiyak ko sa inyo na walang ligtas na lugar para sa terorismo sa mga nasasakupan ng operasyon ng 8th Infantry Division. Sa mga nanatili pasahanay ng CTG, huwag nating hayaan may masayang pangbuhay sa armadong pakikibaka. Sumuko na kayo, bumalik sa inyong mga pamilya at piliin ang landas ng kapayapaan habang may panahon pa. Dugang 150 slots ang itanyag sa Mandawi City College sa mga incoming first-year students sa maong universidad. Kinumduman, niadtong miaging adlaw nagdasok sa Mandawi City Hall ang mga estudyante nga nanghangyo pa nga ma-admit sa maong eskwelahan. Mihatag og guarantee or endorsement letter ang Committee on Education kanila. Apan miingong dili kini garantiya nga makasud sila sa eskwelahan kay daghan usab kaayo ang interesado. Matud sa college administrator, sa siyam ka mga programs nga gi-offer nila, tag 50 ang first years nga dawato nila og 450 tanan. Sa pagkakaroon, andam pa sila nga modawat og dugang 150 students gikan sa mga uban pang mga interesado apan ipaubos kini sa screening, interview ug evaluation aron sila ma-ranking. Pero i-endorse nila tanan wa may mabuhat amo gyud na
unsa na i-rank. Saan pag-rank? Katong interview, consider ihapon itong ilang score plus interview. Nagsugod na ang internship sa 143 ka mga beneficiaries sa Government Internship Program kung GIP sa Department of Labor and Employment. Mga graduate sila sa mga technical vocational schools ug mga senior high school graduates sa nagkariiyang tunghaan. Niatong Miyerkules sa buntag, mipirma og Memorandum of Agreement ang mga regional directors sa nagkariiyang government agencies nga magsilbi unyang employer sa naasuyng mga interns. Sulod sa 6 ka buwan nilang pagpaubo sa Government Internship Program, magdawat sila og tag 501 pesos matag adlaw nga suhulan. Mato ni Attorney Roy Buenafe, Doli 7 Regional Director, gawas nga ma-expose sa government service ang naasuyng mga fresh graduates, makatabang usab kini sa gikinahanglan nilang work experience sa higayon nga mga apply na unya sila sa mapili nilang trabaho. Ang importante lang yun ani is makita nila, no, doon na sila experience. Unya kung ganahan sila mo trabaho gobyerno, then our government agency partners are encouraged also to give them slots, no, tagaan sila opportunity base niya o makasulod either job order or else plantilla positions yun. Usa ka halapad nga People's Thanksgiving ang gikatakdang himuon sa mga sugbuanong misuporta kang Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro sa June 29, bispira sa iyang inaugurasyon at tubangan sa Kapitolyo. Gipasiugdahan kini sa nagkadiyang grupo nga nagsuporta kang Baricuatro. Kini taliwa usab sa gisangat nga protesta ni outgoing Governor Gwen Garcia sa COMELEC. Buot mapakita sa mga supporters ang puwersa sa katawhan nga mipili kang Baricuatro nga miabot sa kapin 1 ka milyon nga mipili kaniya sa milabayng eleksyon. Lakip sa nagpaluyo ang mga dumadapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samtang nipadayag siyang suporta kang Baricuatro ang kanhi COMELEC ug COA Commissioner Rowena Guanzon. Niari ko kay to show our support for Governor Pam. Not only sa seremonya nga sa turnover, but more importantly sa pagpahatag niya mga ideya about sa local governance. Ato ang tagaan o pasalamat ang tanan gyud nga ni support ni Governor Pam o sa tanan gyud ni support sa katong PDP Laban candidates. Mga kapuso, alang sa dagan sa panahon, kasamtangang walay na monitor nga dautang panahon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan posible gihapong uwanon ang dakong bahin sa nasod gumikan sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ ug presensya sa easterlies. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng makasinating gihapon ug pag-uwan ang dakong bahin sa Cebu Province ug Bohol. Dako usab ang posibilidad nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces. Busa, kanunay nga makisayod sa dagan sa panahon aron kanunay alerto. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.